Karma, Episode 38. Sa edad na 30 anyos, ay isa ng ganap na matagumpay na negosyante si Eddie. Lumago ng husto ang kanyang Salvatore Shipping Lines at ang Jewels and Gems. Marami siyang mga tauhan na pinapasahod at natutulungan niya ang mga ito para mabuhay ng maayos. Pero sa kabila nito ay may sinisira naman na buhay at kinabukasan ang organisasyon ni Black Emperor na patuloy na gumagamit ng kanyang kumpanya. Sa malawak na harden ng Casa Salvatore ay pinagmamasdan ni Eddie ang buong paligid ng bagong mansyon. Binago niya ang buong disenyo ng mansyon at pinagawa niya itong moderno na naaayon sa panahon at sa pag-usbong ng teknolohiya. May sariling telecommunication tower ng cellular phones at telepono. Napapaligiran ng pader ang malawak na bakuran ng mansyon. Mas pinalawak niya ang bakuran ng Casa Salvatore. Ang kanyang garahe ay may 5 uri ng mga mahaling sasakyan. Pinalagyan niya ito ng malaking swimming pool at malawak na playground. Ang malawak na damuhan na malapit sa lawa ay ginawa niyang helipad ng kanyang chopper. Ang gilid ng lawa ay pinalagyan niya ng munting pier para sa kanyang yate, speedboat, jet ski, at iba't ibang uri ng mga equipment para sa water sports. Sa labas ng bakuran ng mansyon ay matatagpuan ang kanyang mga kabayo at kural ng mga baka na inaalagaan naman ng mga magsasakang dumayo na sa lugar. Nakilala si Eddie bilang isang matulunging tao sa lugar ng Aurora. Sa kalagayan niya ay para na siyang hari. Marami siyang kasambahay na nagsisilbi sa kanya. Pero walang saysay ang tinatamasa niyang tagumpay dahil si Ellen na dapat sana ay gagawin niyang reyna ng Casa Salvatore ay iniwan na siya. At ang huli niyang balita ay bumalik na ito sa Norway. Tinanggap na niya ang kabiguan. Marami naman siyang babae na pwedeng magpasaya sa kanya, na kahit anong oras niyang tawagin ay paliligayahin siya. Marami din siyang mga tauhan para protektahan at siguraduhin ang kaligtasan niya. Reporting for duty, Boss Eddie. Nilingon ni Eddie ang bagong dating niyang kanang kamay. Rigo, kumusta ang naging lakad mo? Tanong niya sa kanyang tauhan. Dating opisyal ng militar ito na natanggal sa pwesto dahil idinawit sa isang ilegal na gawain. Kasama niya ito sa pagplano para palihim na ibigay ang impormasyon sa mapagkakatiwalaang tao sa gobyerno at sirain ang operasyon ng sindikato. Boss, ayos na ang pinapagawa mo. Naipasa ko na ang impormasyon sa Addis, sagot ni Rigo. Mahusay, Rigo. Halika, samahan mo ako. Kailangan mo ng premyo, wika ni Eddie. Naku boss, kung babae yan, pas ako. Perahin mo na lang. Uuwi muna ako sa pamilya ko, wika ni Rigo habang naglalakad at nakasunod kay Eddie. Ganun ba? Sige. Papayagan kita ngayon, sagot ni Eddie. Iniabot niya ang susi ng kanyang sports car kay Rigo at sumakay na sila pareho. May mga sasakyan na SUV sa unahan at sa likuran ng sasakyan ni Eddie. Sakay nito ang mga personal niyang tauhan. Mula nang maging miyembro siya ng sindikato, ay nagtayo na rin siya ng sarili niyang hukbo para sa kanyang proteksyon at sa kanyang pansariling misyon. Rigo, ano sa tingin mo? Maharang kaya ang biyahe ng mga kristal? Tanong ni Eddie habang nagmamaneho. Mapagkakatiwalaan ang pinadalhan ko na impormasyon, boss. Sagot naman ni Rigo. Tumango si Eddie. Bagaman isang sugal ang ginagawa nila, ay hindi pa rin niya nanaisin na mapahamak sila. At kahit papaano, ay maipaghiganti niya ang pagkamatay ni Lydia. Good, basta tandaan mo, Rigo,
dapat malinis dahil oras na makilala ka nila, pareho tayong matutodas. Wika niya. Boss, bakit ba natin ito ginagawa? Bakit hindi ka na lang tumiwalag kung ayaw mo na? Tanong ni Rigo. Mapait nang umiti si Eddie. Parang hindi ka naging militar, Rigo. Kamatayan lamang ang puputol ng kadenang nasa leg ko. Nakalubog na ang kalahati ng katawan ko sa kumunoy. Wika niya. Binago ni Eddie ang kanilang usapan. Walang araw na hindi pagod ang kanyang utak sa kakaisip ng malungkot niyang kalagayan. Isa lang ang nagpapagaan nito, babae sa kanyang kama. Padalhan mo nga ako ng kasama mamaya sa bahay. Wika niya kay Rigo. Boss, wala na ba kayo ni Risa? Hindi ba siya ang paborito mo? May sakit daw ang ina, nasa ospital. Sagot ni Eddie. Hindi naman bayarang babae si Risa. Isa itong nurse na nakilala niya sa isang restaurant. Isang mutual understanding ang namamagitan sa kanila, pero pumapayag kapag gusto niya itong makaniig. Mukhang maganda ang samahan ninyong dalawa, boss. Seryoso na ba? Nakangising tukso ni Rigo. Nagkibit balikat si Eddie. Walang emosyon na namamagitan sa kanila ni Risa. Magkasundo sila sa pangangailangan ng kanilang mga katawan kapalit ng perang ibinibigay niya sa babae. Wala na siyang balak na magmahal uli. Para sa kanya ay tagatighaw na lamang ng init ng kanyang katawan ang mga babae at maraming may gusto basta may katapat na pera. Ihanap mo na lang ako ng ibang kalaro mamaya, wika niya. No problem, boss, sagot ni Rigo. Maraming koneksyon si Rigo. Basta para kay Eddie ay kaya niyang hanapin dahil hindi nagtatanong ang binata sa halaga ng mga serbisyo inihahain niya rito. Boss, sa dami ng chika babes mo, baka marami ka ng anak, pabirong wika nito. Malutong na tumawa si Eddie. Wala akong mabubunti sa kanila, Rigo. Maingat ako. Ayokong may pagpasahan pa ng kamalasan ko sa buhay. Pagkawika ay napabuntong hininga si Eddie. Bakit nga ba naging kakambal niya ang kamalasan? Lahat ng babaeng minahal niya ay nawala sa kanya. Nang makarating si Eddie sa kanyang bahay sa Manila, ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Nagbago na ang harapan ng bahay ni Eddie. Nakabakod na ito at may mga bantay ng gwardya. May sariling headquarters si Rigo na katabi lamang ng bahay niya. Ang tanging gawain ng mga ito ay bantayan at protektahan si Eddie habang ito ay namamahinga. Nagbabad si Eddie sa kanyang bathtub. Habang nakababad ay nanonood siya ng palabas sa telebisyon. Paminsan-minsan ay sumisimsim ng alak mula sa kopetang hawak. Purong puti ang kulay ng marmol na sahig at dingding ng banyo at stainless lahat ang mga gripo at pihitan. Puti rin ang bathtub at lababo. Salamin ang shower room at may love seat sa loob nito. Dati, ang kanyang bahay ang kanyang sanktuaryo sa tuwing nag-iisip siya o gusto niyang mag-relax at magpahinga. Pero nabahira na ito ng kalaswaan dahil marami ng babae ang nagpabalik-balik sa kanyang kwarto. Pero sinisiguro niyang walang umuuwing malungkot dahil higit pa sa inaasahan ang ibinabayad niya sa mga serbisyo ng mga ito. Napatigil sa pagmumuni-muni si Eddie nang marinig niya ang tunog ng doorbell. Umahon siya sa bathtub at nagsuot ng asul na roba. Malamang si Rigo ang nagdo-doorbell. Si Rigo nga at may kasama na itong babae. Boss, ang pantanggal lungkot, wika ni Rigo. Iginiya nito ang babae papasok at pagkatapos ay umalis na. Isinarado ni Eddie ang pinto at tinitigan ng babae. Pumunot ang kanyang noo at tumitig uli sa babae.
Mababanaag sa mukha nito ang takot at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Maganda ito at inosente pa ang mukha. Kabisado niya ang kilos ng mga babaeng lehitimong nagbibenta ng aliw. "Ilang taon ka na?" tanong niya. 15 po, sagot ng babae. Napakamot si Eddie sa kanyang ulo. Napakabata pa ng babaeng dinala sa kanya ni Rigo at sa tingin niya ay wala pang karanasan sa lalaki. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Nessa po," sagot ng dalagita. Lumakad palapit si Eddie sa sofa at saka naupo. "Maupo ka," wika niya sa dalagita. Pero hindi ito kumikilos sa kinatatayuan. "Bakit ka nasadlak sa trabahong ganito?" tanong ng binata. "Pambayad po ng upa sa bahay, saka kuryente at tubig," mahinang sagot ng dalagita. "Maupo ka, Nessa," wika uli ni Eddie. Itinuro niya ang sofa sa tapat niya. Tumalima naman ang dalagita. Pasulyap na tumingin si Eddie sa dalagita. Nakikita niya ang takot sa mukha nito. "May mga magulang ka pa ba?" tanong niya. "Patay na po ang tatay ko," sagot ng dalagita. Himig kinakabahan ang tono nito. "Huwag kang matakot sa akin, Nessa. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo," wika ni Eddie. Ang mga pagtatanong niya sa dalagita ay nauwi sa kanilang kwentuhan. Nalaman niya na namatay ang ama ng dalagita sa aksidente at nasa probinsya ang ina at mga kapatid nito. Panganay ang dalagita sa 3 magkakapatid at nakikitira lamang ito sa isang malayong kamag-anak sa Maynila. Awa ang naramdaman ni Eddie sa dalagita sa pagkakataon na yon. Ano ang magiging papel ni Eddie sa buhay ni Nessa? Abangan sa susunod na kabanata.